Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Ako po si Clara, ng Tadhana Stories, at muli tayong maglalakbay sa mundo ng mga kwentong hindi lang basta naririnig, kundi nararamdaman ng ating mga puso. Sabi nila, ang ginto ay simbolo ng yaman at tagumpay. Pero paano kung ang gintong yon ang siyang bumubuo sa mga rehas ng iyong sariling bilangguan? Ngayong araw, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ni Amra, isang babaeng pilit na binura ang sariling boses kapalit ng isang buhay na tila perpekto sa paningin ng iba, ngunit unti-unti na palang namamatay sa loob ng isang ginintuang hawlag parasi. Huwag mong isiping tao ka pa rin sa bahay na ito, Amra. Mula sa suot mong alahas hanggang sa hininga mo, lahat iyan ay binayaran ko. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Ramdam niya ang lamig ng aircon sa loob ng kanilang penthouse sa Makati, pero mas malamig ang boses ni Dionisio na tumatagos sa kanyang buto. Ang mamahaling gown na suot niya, ang parehong gown na hinangaan ng lahat sa charity gala kanina, ay biglang bumigat, tila naging isang bakal na nakakadena sa kanyang balat. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga ng maayos. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso na parang tambol na mabilis na nagbabadyang sumabog. Dionisio, napagod lang ako sa party. Wala akong ibang ibig sabihin nang ngumiti ako sa kanila. Pwes, paguran mo rin ang utak mo sa pag-intindi nito. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa silid ng itapon ni Dionisio ang kanyang mamahaling leather wallet sa ibabaw ng glass table. Ang mga credit cards ni Amara ay nagkalat sa sahig. Starting tomorrow, your allowance is cut. I've already contacted the bank. Every centavo you spend will go through me first. At ang cellphone mo, I'll have it tracked. Ayokong makakarinig ng kahit anong balita na ang asawa ko ay kung sino-sinong tao ang kinakausap sa labas ng hindi ko alam. Parang may bumara sa lalamunan ni Amara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan na ang lalaking nangakong pro-protektahan siya noong araw ng kanilang kasal. Pero ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi na pilit niyang pinipigilan. Namamanhid ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ang kanyang engagement ring. Isang dambuhalang brilyante na dati ay simbolo ng pag-asa pero ngayon ay mukhang isang tatak ng pag-aari. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina. Ang utang na loob ng kanilang pamilya kay Dionisio ang dahilan kung bakit siya narito. Kung lalaban siya, kung aalis siya, saan pupulutin ang mga magulang niya? Naiintindihan mo ba, Amara? Dahan-dahang itinaas ni Dionisio ang baba ni Amara. Hindi ito haplos ng pagmamahal. Ang mga mata nito ay puno ng kontrol, tila tinitingnan ang isang gamit na kailangang ayusin dahil nag-uumpisa ng masira. Oo po, naiintindihan ko. Good. Ayusin mo ang sarili mo. Ayokong makita ang mga luhang yan bukas sa harap ng mga katulong. Hindi ka biktima rito, Amara. Ikaw ang pinakamaswerteng babae sa Manila dahil ako ang naging asawa mo. Huwag mong kakalimutan yan. Tumalikod si Dionisio at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at marangyang sala. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Lumapit si Amara sa bintana. Tinitingnan ang kumukutitap na ilaw ng Makati mula sa ika-40 palapag. Ang ganda ng tanawin, pero para kay Amara, ang salamin ng bintanang yon ay hindi daan patungo sa labas, kundi isang pader na hinding-hindi niya mababasag. Kinuha niya ang isa sa mga credit card sa sahig. Gamit ang nanginginig na kamay, tiningnan niya ang kanyang pangalan na nakaukit doon. Amara V. Vales. Wala na ang Amara Villaseñor na kilala niya noon. Ang Amara na matapang, ang Amara na may pangarap. Ang natira na lang ay isang anino na sumusunod sa bawat utos ni Dionisio. Pero sa kabila ng takot, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumikirot sa galit. Isang galit
na matagal na niyang ibinaon. Paano kung isang araw, ang aninong ito ay matutong lumaban? Huwag mong mamasamain, Ma'am Amara, pero ang tulong na ito baka maging mitya pa ng gulo sa inyo. Mariing napakapit si Amara sa kanyang bag habang nakaupo sa loob ng isang maliit at lumang coffee shop sa kanto ng Pasongtamo. Malayo ito sa kintab ng Makati Avenue. Dito, amoy usok ng jeepney at barakong kape ang hangin. Malayo sa bango ng mamahaling pabango ni Dionisio na parang laging sumasakal sa kanya. "Please, Lucas, tanggapin mo na ito para sa pamilya ni Mang Carding," bulong ni Amara. Iniabot niya ang isang makapal na puting sobre sa tapat ng mesa. Iyon lang ang tanging paraan para makabawi ako sa kanila. Alam kong maliit na halaga lang ito kumpara sa nawala sa kanila. Pero sana makatulong sa pampaospital. Tiningnan ni Lucas Almonte ang sobre bago itinuon ang kanyang matatalas na mata kay Amara. Si Lucas ay hindi nakasuot ng suit. Isang simpleng polo shirt lang na nakatupi ang manggas, pero ang tindig niya ay mas matatag pa sa mga business tycoon na nakakasalamuhan ni Amara araw-araw. "Hindi pera ang kailangan nila, ma'am. Katarungan ang kailangan nila," seryosong sagot ni Lucas. "Ang asawa niyo, si Mr. Valles. Alam niyo namang pinalalabas nilang kasalanan ng mga tauhan kung bakit bumigay ang rack sa warehouse, di ba?" Napayuko si Amara. Ramdam niya ang pait sa bawat salita ni Lucas. Alam niya ang katotohanan dahil nakita niya ang mga reports na mabilis na itinago ni Dionisio. Alam ko, halos hindi marinig na sagot ni Amara. "Kaya nga ako narito. Hindi ko kayang sikmurain na habang kumakain kami sa mga 5-star hotel, may mga pamilyang nagugutom dahil sa kapabayaan ng kumpanya." Napansin ni Lucas ang panginginig ng mga kamay ni Amara habang hinahawakan ang kanyang baso ng kape. Hindi ito ang Amara Valles na nakikita niya sa mga dyaryo. Ang babaeng nasa harap niya ay mukhang isang ibon na basang-basa sa ulan. Takot na takot pero pilit na lumalaban. Dahan-dahang kumuha si Lucas ng tissue sa dispenser at iniabot ito kay Amara. "Nanginginig po ang kamay niyo," malumanay na sabi ni Lucas. "Takot kayo, di ba? Bakit niyo pa ito ginagawa? Pwede naman kayong manahimik na lang sa loob ng inyong penthouse." Sandaling napatitig si Amara sa tissue. Dahil sa loob ng penthouse na yon, Lucas, unti-unti na akong naglalaho. Ang pagtulong sa kanila, ito na lang ang tanging bagay na nagpapadama sa akin na tao pa rin ako, na may silbi pa ako. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucas. Hindi ito ngiting nangungutya, kundi isang nangiti ng pagkilala. "Matapang kayo, Ma'am Amara. Mas matapang pa sa inaakala niyo." "Salamat, Lucas. Pero please, huwag mong sasabihin kahit kanino na nagkita tayo, lalo na kay Dionisio. Makakaasa kayo, pero mag-iingat kayo. Ang taong tulad ni Mr. Valles, hindi lang pera ang kayang kontrolin, pati ang kaligtasan niyo. Kaya niyang ilagay sa alanganin." Tumayo na si Amara. Suot ang kanyang malaking sunglasses at scarf para hindi makilala. Bawat hakbang niya palabas ng coffee shop ay puno ng kaba. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya sa bawat sulok ng kalsada. Kailangan niyang makabalik bago mag-alas 5. Iyon ang oras ng uwi ni Dionisio. Iyon ang oras na kailangan niyang isuot muli ang kanyang maskara bilang the perfect wife. Mabilis siyang sumakay sa isang taxi, malayo sa kanyang driver na binabayaran ni Dionisio para mag-ulat ng bawat galaw niya. Habang binabaybay ang traffic ng Manila, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Lucas. "Matapang kayo, Ma'am Amara. Matapang nga ba siya? O sadyang desperada na lang na makahinga?" Pagdating niya sa lobby ng kanilang building, pinilit niyang kumalma. Inayos niya ang kanyang buhok at huminga ng malalim bago sumakay sa elevator. 10, 20, 30, 40. Bumukas ang pinto ng penthouse. Tahimik ang buong paligid. Akala ni Amara ay ligtas na siya. Akala niya ay wala pa si Dionisio. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanilang kwarto.
Pero natigilan siya nang makitang nakabukas ang ilaw sa study room ni Dionisio. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Dionisio sa kanyang leather chair. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa isang bagay na hawak-hawak nito sa ibabaw ng mesa. Ang cellphone ni Amara. Ang sabi ko sa'yo kagabi, Amara, I'll have it tracked. Boses ni Dionisio na parang galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang lumingon si Dionisio. Ang kanyang muka ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Bakit bumisita ang asawa ko sa isang maruming kalsada sa pasong tamo? At sino ang lalaking kasama mo sa loob ng mahigit 1 oras? Parang gumuho ang mundo ni Amara. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang malamig na takot na mabilis na kumakalat sa kanyang buong katawan. Dionisio, I can explain. Tumayo si Dionisio at dahan-dahang lumapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay parang tunog ng isang kandado na nagsasara. Explain? Oh, Amara, hindi mo kailangang mag-explain. Inangat ni Dionisio ang cellphone at ipinakita ang isang litrato. Isang malinaw na litrato ni Amara at Lucas sa loob ng coffee shop habang iniabot ang sobre. Kailangan mo lang tandaan ang isang bagay. Bulong ni Dionisio habang inilalapit ang mukha sa kanya. Ang lahat ng ibinibigay mo sa ibang tao ay galing sa akin. At walang kahit na anong bagay sa buhay mo ang hindi ko alam. Kahit ang lihim mong pagtataksil. Huwag kang aarte na parang malinis ka, Amara. Kasama ang pirma mo sa bawat sementong bumigay sa bodega na yan. Napatigil ang mundo ni Amara. Ang balita sa telebisyon tungkol sa gumuho na San Juan Warehouse ay nagmistulang ingay na lang sa background. 5 tao ang kumpirmadong patay. 5 pamilya ang nawalan ng haligi. At ngayon, ang asawa niya, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay itinuturo siya bilang kasabwat sa krimen. Anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Amara. Wala akong pinirmahang kahit ano tungkol sa construction materials, Dionisio. Alam mo yan. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Dionisio habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hawak ang isang tablet. Ipinakita nito ang isang scan ng safety clearance document. Doon, sa kanang bahagi sa ibaba, ay ang malinaw na pirma ni Amara Villaseñor Valles. Documents don't lie, my dear wife, madiing sabi ni Dionisio. Nung nakaraang taon, noong pinapirma kita ng allowance papers mo, hindi mo ba binasa ang mga nakasingit na pahina? You cleared the substandard materials, Amara. Kung may makukulong dito, hindi ako, kundi ikaw. Napasandal si Amara sa pader. Ang kanyang tuhod ay unti-unting nanghihina hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Pakiramdam niya ay may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Ang tiwala niya, ang pag-asa niyang maging mabuting tao ay gumuho kasabay ng bodega sa San Juan. Naalala niya ang mukha ni Aling Rosa sa balita kanina, ang ina ng isa sa mga namatay. Ang iyak nito ay parang punyal na sumasaksak sa konsensya ni Amara. Pirma ko? Ako ang pumatay sa anak niya. Bakit, Dionisio? Hikbi ni Amara. Bakit mo ito ginawa sa akin? Asawa mo ako. Dahil kailangan ko ng insurance, Amara. Sagot ni Dionisio nang walang anumang bakas ng pagsisisi. In case things go south, I need someone to take the fall. At sino pa ba ang mas magandang maging shield, kundi ang asawa kong kilala sa pagiging philanthropist? No one would suspect a saint like you until I decide they should. Lumabas si Dionisio ng silid. Iniwan si Amara na lunod sa sariling luha at takot. Ang marangyang penthouse na dati ay tinatawag niyang tahanan ay naging isang madilim na selda. Bawat gamit, bawat mamahaling painting ay tila nanunumbat sa kanya. Kinuha ni Amara ang kanyang cellphone na itinapon ni Dionisio sa sofa. Sa kabila ng takot, may isang pangalan ang pumasok sa isip niya. Si Lucas. Dali-dali siyang pumasok sa walk-in closet at nagtago sa pinakadulo. Gamit ang nanginginig na mga daliri,
Nag-type siya ng mensahe. Lucas, help me. I found the documents. I think I'm in danger. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto. Nag-vibrate ang phone niya. I know about the signatures. Don't sign anything else. Keep the files if you can. Stay quiet for now. Paano nalaman ni Lucas ang tungkol sa pirma? Sino ba talaga ang lalaking ito? Pero sa puntong iyon, wala nang ibang pagpipilian si Amara. Ang buong mundo niya ay puno ng kasinungalingan. At si Lucas na lang ang tanging koneksyon niya sa katotohanan. Sinubukan niyang tumayo at lumapit sa study room ni Dionisio habang nasa banyo ito. Alam niyang nandoon ang orihinal na folder. Kailangan niyang makita kung gaano kalalim ang pagkabaon niya sa dumi ng asawa niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer. Doon, sa ilalim ng mga legal documents, nakita niya ang isang itim na folder. Nang buksan niya ito, hindi lang ang tungkol sa bodega ang nakita niya. May mga litrato ng kanyang mga magulang sa probinsya, kasama ang mga armadong lalaki na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Napatakip ng bibig si Amara. Hindi lang siya ang hostage rito. Ang buong buhay niya, ang kaligtasan ng mga taong mahal niya, ay nakasalalay sa pagiging sunod-sunuran niya kay Dionisio. Biglang bumukas ang pinto ng study room. Searching for something, Amara? Napatayo si Amara. Ang folder ay nakatago sa likod niya, habang si Dionisio ay nakasandal sa pinto. May hawak na baso ng alak at isang mali siya sa kanyang mga mata. Anong gagawin mo, Amara? Iiyak ka na naman ba sa harap ng mga magulang mo habang pinapanood nilang kinaladkad sila palabas ng sarili nilang bahay? Nabitawan ni Amara ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig ng study room, gaya ng pagkakalat ng piraso ng kanyang buhay. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-alog ng yelo sa baso ng alak na hawak ni Dionisio. Hayop ka! Nangangatog ang boses ni Amara. Ginamit mo ang pamilya ko. Ginamit mo ang utang na loob namin sa iyo para gawin akong panakipbutas sa mga ilegal na gawain mo. Dahan-dahang lumapit si Dionisio. Bawat hakbang nito ay parang tunog ng martilyo na nagpapako sa kabaong ni Amara. Hindi ko sila ginamit, Amara. Binili ko sila. Bulong ni Dionisio habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Sino ang nagbayad ng operasyon ng tatay mo? Sino ang nagligtas sa bukirinyo sa probinsya noong baon na kayo sa utang? Ako. Kaya huwag kang magmalinis. Bawat sentimong tinanggap nyo, may kapalit na katapatan. At ang katapatan na yon, ikaw yon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dionisio. Nag-echo ang tunog sa loob ng silid. Tumagilid ang mukha ni Dionisio. Saglit na namayani ang nakabibinging katahimikan. Hinawakan ni Amara ang kanyang kamay na namamanhid sa sakit. Pero mas masakit ang katotohanang 10 taon, siyang naging bulag. Dahan-dahang liningon ni Dionisio si Amara. Walang galit sa mukha nito, kundi isang nakakatakot na ngiti. That's the spirit, Amara. Labanan mo ako. Ipakita mo sa buong mundo kung gaano ka ka-unstable. Sabi ni Dionisio habang pinupunasan ang gilid ng kanyang labi. Hindi ako natatakot sa iyo, Dionisio. Sasabihin ko ang totoo. Pupunta ako sa pulis. Sasabihin ko ang lahat ng nalaman ko tungkol sa bodega. Sige, gawin mo, hamon ni Dionisio. Pero sa tingin mo ba, maniniwala sila sa isang babaeng may record ng mental breakdown? Sa tingin mo ba, pakikinggan nila ang asawa ng isang Dionisio Velez na kilala sa pagiging mapagmahal na asawa sa isang babaeng unti-unti nang nawawala sa sarili? Nangunot ang noo ni Amara. Anong record? Wala akong sakit. Wala pa. Pero magkakaroon na. Kinuha ni Dionisio ang kanyang telepono at may dinial na numero. Isang malamig na pawis ang gumapang sa likod ni Amara. Doc? It's Dionisio. My wife is having another episode. Yes, it's worse this time. She's becoming violent. Nananakit na siya. Please, send the team now. We need to sedate her for her own safety. Dionisio, no! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Amara. Sinubukan niyang agawin ang phone
Pero itinulak siya ni Dionisio pabalik sa upuan. Para sa'yo rin ito, Amara. Masyado ka ng pagod. Masyado ka ng maraming iniisip. Kailangan mo ng pahinga. Sa isang lugar na walang makakarinig sa'yo. Tumakbo si Amara patungo sa pinto. Pero huli na. Narinig niya ang pag-click ng lock mula sa labas. Ikinulong siya ni Dionisio sa loob ng study room. Dionisio, buksan mo ito. Tulong, utang na loob. Buksan mo ito. Hinampas ni Amara ang pinto hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Sumigaw siya hanggang sa mamaos ang kanyang boses, pero walang sumasagot. Mula sa maliit na bintana ng silid, nakita niya ang liwanag ng asul at pulang ilaw na papalapit sa kanilang building. Ang ambulansya. Napaupo si Amara sa sahig, yakap-yakap ang sarili. Naalala niya ang mensahe ni Lucas, "Stay quiet for ngayong gabi." Pero huli na siya. Masyado siyang naging emosyonal. Masyado siyang naging kampante. Narinig niya ang mga yabag ng mabibigat na sapatos sa hallway. Narinig niya ang boses ni Dionisio na parang isang nag-aalalang asawa. Be careful, please. She's very fragile right now. Ayaw kong masaktan siya. Bumukas ang pinto. 3 lalaking nakauniporme ng puti ang pumasok. May dalang stretcher at isang hiring gilya. Sa likod nila, nakatayo si Dionisio. Bakas ang lungkot sa muka, habang may hawak na panyo sa kanyang mga mata. Amara, mahal ko. Kailangan mo ito. Huwag ka nang lumaban. Malambing na sabi ni Dionisio. Huwag kayong lalapit. Wala akong sakit. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Amara habang pilit na umaatras sa sulok. Pero bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, naramdaman niya ang isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang braso. Unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap. Ang mukha ni Dionisio ay naging malabo, hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang madilim na tawa nito sa kanyang pandinig. Good night, my perfect wife. Paggising mo, wala ka nang kailangang alalahanin pa. Gising na ang pasyente. Ang boses na yon ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Sinubukan ni Amra na idilat ang kanyang mga mata, pero ang bawat talukap ay parang may nakapatong na mabigat na tingga. Puti. Lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, at ang suot niyang damit na parang isang mahabang bestida na tinali sa likod. Nasaan ako? Bulong ni Amara. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Isang lalaking nakasalamin at puting gown ang lumapit sa kanya. Hawak ang isang clipboard. Kasunod nito ang isang nurse na may dalang tray ng mga gamot. Nasa St. Jude Wellness Center ka, Ma'am Amara. I'm Dr. Arieta. Malumanay na sabi ng doktor. Pero ang kanyang mga mata ay walang init. Nagkaroon ka ng violent episode kagabi. Mabuti na lang at mabilis na tumawag ang asawa mo. You are safe here. Safe? Hindi ako baliw. Pinilit niya lang ako. Pilit na bumangon si Amara, pero naramdaman niya ang higpit ng mga leather straps sa kanyang mga kamay. Nakatali siya sa kama. Calm down, Amara. Ang agitation mo ay patunay lang na hindi ka pa balanse. Sabi ni Dr. Arieta habang nagsusulat sa clipboard. Bumukas ang pinto at pumasok si Dionisio. Wala na ang galit sa mukha nito. Ngayon, suot niya ang mukha ng isang nag-aalalang asawa. Lumapit siya sa kama ni Amara at hinaplos ang kanyang buhok. Muntik nang masuka si Amara sa haplos na yon. How is she, Doc? Tanong ni Dionisio. Ang boses ay puno ng pait. She's still delusional, Mr. Valles. Sinasabi niyang kinulong niyo siya. It's a common symptom of her condition. Itutuloy namin ang mataas na dosage ng kanyang medication para kumalma ang kanyang isipan. Gawin niyo ang lahat, Doc. Kahit magkano. I just want my wife back. Sabi ni Dionisio. Lumingon siya kay Amara at bumulong. Sapat lang para siya lang ang makarinig. See? Kahit anong sabihin mo, ikaw ang baliw sa paningin nila. You are nothing now, Amara. Isang pangalan na lang sa isang hospital record. Nang makaalis si Dionisio at ang doktor, naiwan ang nurse para ibigay ang gamot.
Ma'am, inumin niyo na ito para makatulong sa pagtulog niyo, sabi ng nurse habang inilalapit ang isang maliit na baso ng tubig at 2 kulay asul na tabletas. Tiningnan ni Amara ang nurse, isang batang babae na mukhang bago pa lang sa trabaho. Sa puntong yun, alam ni Amara na hindi siya makakalabas dito kung gagamit siya ng dahas. Kailangan niyang maging matalino, kailangan niyang maglaro. Sige na, please, pakawalan niyo lang ang isang kamay ko. Iinumin ko na. Mahinang sabi ni Amara, pilit na pinapalabas na pagod na siya. Nag-alinlangan ang nurse pero sa huli ay kinuha ang susi at kinalas ang tali sa kanang kamay ni Amara. Kinuha ni Amara ang mga gamot. Ipinasok niya ito sa kanyang bibig, uminom ng tubig at lumunok ng malalim. Good. Magpahinga na kayo, sabi ng nurse bago muling itinali ang kanyang kamay at lumabas ng silid. Nang marinig ni Amara ang paglak ng pinto, agad niyang idinura ang mga tabletas na itinago niya sa ilalim ng kanyang dila. Inilabas niya ang mga ito at itinapon sa loob ng punda ng kanyang unan. Hindi niya hahayaang malunod ang utak niya sa mga gamot na yon. Kailangan niyang manatiling gising. Kailangan niyang mag-isip. Lumipas ang mga oras. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa silid. Ang tanging liwanag ay ang mula sa poste ng ilaw sa labas ng bintanang may rehas. Maya-maya, may narinig siyang kakaibang tunog. Kaluskos, kaluskos. Parang may kumakamot sa salamin ng bintana. Napatingin si Amara. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang anino sa labas. Isang lalaking nakakapit sa tubo ng tubig. Dahan-dahang umaakyat patungo sa kanyang palapag. Nang tumama ang liwanag sa mukha nito, halos mapatili si Amara sa gulat at saya. Si Lucas. Dahan-dahang binuksan ni Lucas ang bintana gamit ang isang maliit na metal pick. Tahimik niyang na-unlock ang trangka at pumasok sa loob ng silid na parang isang anino. Lucas! Halos paos na tawag ni Amara. Gusto niyang yumakap, gusto niyang umiyak, pero naalala niyang nakatali pa rin ang kanyang kabilang kamay. Shh! Amara, listen to me. Mabilis na lumapit si Lucas sa tabi ng kama. Hindi niya agad kinalas ang mga tali. Tiningnan niya muna si Amara sa mga mata. Isang tingin na puno ng galit para sa ginawa ni Dionisio, pero puno ng init para sa babaeng nasa harap niya. I can't take you out yet. Masyadong maraming guards sa labas at may CCTV sa dulo ng hallway. If we run now, mahuhuli tayo at lalong hihigpitan ng bantay sa'yo. Pero Lucas, pinapatay nila ang isip ko. Gusto akong gawing tulala ni Dionisio, hikbi ni Amara. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang mga gamot. I know, kaya kailangan mong magpanggap. Ipagpatuloy mo ang pagtatago ng pills, sabi ni Lucas habang may kinukuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na kasing laki lang ng butones, kulay itim. Itago mo ito. It's a high-sensitivity micro-recorder. Dionisio will come back here to gloat. Masyadong kampante ang asawa mo. He's arrogant. He will talk, Amara. He will brag about how he played everyone. Kailangan nating makuha ang pag-amin niya sa sarili niyang bibig. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang tinatanggap ang maliit na device. Paano kung saktan niya ako habang wala ka? Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Amara, mahigpit at puno ng determinasyon. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. I'm just outside. Nakabantay ako. Just 3 more days, Amara. I'm already coordinating with a few honest people in the NBI. We are building the case. Bubuksan namin ang investigasyon sa bodega sa labas habang winawasak mo ang kumpensya niya sa loob. Partner, bulong ni Amara. Tila kumukuha ng lakas sa salitang iyon. You're not a victim anymore, Amara. You are my partner. Magtiwala ka sa akin. Huling bulong ni Lucas. Biglang may narinig silang mabibigat na yabag ng sapatos at tunog ng radyo mula sa hallway, papalapit sa pintuan ng silid. The guards! Lucas, go!
Now! Tulak ni Amara sa kanya kahit nanghihina. Mabilis na tumalon si Lucas pabalik sa bintana. Eksaktong pagkalak ni Amara ng kanyang sariling strap, gamit ang natitirang lakas, bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Arrieta kasama ang dalawang malalaking lalaki. Check the windows. Utos ng doktor sa isang guard. I thought I heard something. Nakahiga lang si Amara. Pikit ang mga mata. Pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na paghinga habang nakakuyom ang kanyang palad sa maliit na recorder na ibinigay ni Lucas. Lumapit ang isang guard sa bintana at sinuri ito. Lumingon siya kay Dr. Arrieta at umiling. Lokado naman, Doc. Baka pusa lang sa labas. Lumapit si Dr. Arrieta sa kama ni Amara. Tiningnan niya ang mukha ng babae. Tila naghahanap ng anumang senyales ng pagkabuhay. Taasan niyo ang dosage bukas. Malamig na sabi ng doktor. Ayaw ni Mr. Valles na nakakausap pa siya nang matino pagbalik niya rito sa Makalawa. Nang muling sumara ang pinto, dahan-dahang idinilat ni Amara ang kanyang mga mata sa dilim. Ang takot ay nandoon pa rin, pero sa unang pagkakataon, may kasama na itong talim. 3 araw. 3 araw na lang, Dionisio. Huwag mo akong titingnan ng ganyan, Amara. Mukha kang basang sisiw na nawala ng saysay sa mundo. Pumasok si Dionisio sa silid bit-bit ang amoy ng tagumpay at mamahaling tabako. Umupo siya sa gilid ng kama ni Amara. Kampante, dahil sa ulat ni Dr. Arrieta, nalutang na ang isip ng kanyang asawa. Nanatiling nakahiga si Amara. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat. Walang pokus, tila nawawala sa kawalan. Pero sa loob-loob niya, ang bawat himaymay ng kanyang utak ay gising na gising. Ang kanyang kanang kamay na nakatago sa ilalim ng manipis na kumot ay mahigpit na nakahawak sa micro-recorder na ibinigay ni Lucas. Sayang! Pagpapatuloy ni Dionisio habang hinahaplos ang pisngi ni Amara. You were the perfect ornament, Amara. Maganda, edukada at sunod-sunuran, pero masyado kang naging pakialamera. Bakit mo pa kailangang silipin ang mga records ng warehouse? Bumuntong hininga si Dionisio at tumayo. Naglakad-lakad sa loob ng maliit na silid habang tinitingnan ang mga rehas sa bintana. Praktikal lang naman ang ginawa ko. Bakit ako gagastos ng milyon-milyon para sa high-grade steel kung pwede namang substandard? Business is business, Amara. Ang mga manggagawang yon, madaling palitan. Pero ang pangalan ng mga Valles, iyan ang hindi pwedeng madumihan. Mariing nakapikit si Amara sa ilalim ng kanyang maskara ng pagiging tulala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang dambahan si Dionisio at saksakin ang leeg nito ng kahit anong matulis na bagay, pero pinigilan niya ang sarili. Magsalita ka pa, Dionisio. Ikwento mo pa lahat. At yung mga pirma mo, brilliant move ha, di ba? Kahit anong investigasyon ang gawin nila, sa'yo babalik ang lahat. You signed the safety clearances, my dear, not me. Ako ang nagbigay ng utos, pero ikaw ang humawak ng pluma. Sino ang maniniwala sa isang asawang baliw na nagtatangkang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng paninira sa asawa niyang naging mabuti sa kanya? Tumawa si Dionisio, isang tawang puno ng kumpiyansa, walang bahid ng takot. Lumapit siya uli kay Amara at bumulong sa tenga nito. Bukas, pipirmahan mo ang huling set ng documents, isang waiver na nagsasabing ikaw ang may-ari ng shell company na humawak sa construction. Pagkatapos noon, mananatili ka rito habang buhay. Dito ka natatanda, Amara. Habang ako, malaya kong itutuloy ang buhay ko sa labas. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero bago pa tumulo ang luha, mabilis siyang lumingon sa kabilang panig. Pilit na pinatitigas ang loob. Narinig niya ang pag-click ng recorder sa ilalim ng kumot. Nakuha na niya ang pag-amin sa substandard materials, ang pag-frame sa kanya, at ang plano para sa waiver. Lahat ng kailangan niya para wasakin ang imperyong binuo ni Dionisio sa ibabaw ng mga bangkay ng mga inosente. Sige na!
Magpahinga ka na. Bukas, magiging legal na ang lahat. Huling sabi ni Dionisio bago lumabas ng silid. Nang marinig ni Amara ang muling paglak ng pinto, mabilis siyang bumangon. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding adrenaline. Inilabas niya ang recorder mula sa ilalim ng kumot. Ito na ang kanyang bala. Pero paano niya ito mailalabas? Biglang may kumatok sa maliit na bintana ng pinto. Nanigas si Amara. Mabilis niyang itinago ang recorder sa ilalim ng kanyang punda. Bumukas ang maliit na slot sa pinto at isang pares ng mga mata ang sumilip. Hindi ito ang nurse na nakasanayan niya. Mama Mara, ako to, si Lita. Pinadala ako ni Lucas. Bulong ng boses mula sa labas. Isa sa itong janitress ng facility na may dalang basahan at mop. Ibigay niyo na sa akin ang kailangan niyang makuha. Ngayon na, bago magpalit ng shift ang mga guards. Nag-aalinlangan si Amara. Paano kung biktima lang ito ng isa na namang patibong ni Dionisio? Pero wala na siyang oras. Bukas ang waiver. Bukas ang katapusan niya kung hindi siya kikilos ngayon. Dahan-dahang lumapit si Amara sa pinto at iniabot ang maliit na device sa slot. Ibigay mo ito kay Lucas. Sabihin mo, handa na ang biktima na maging hukom. Kinuha ng janitress ang device at mabilis na naglakad palayo. Napasandal si Amara sa pinto. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang napalitan ng kaba nang marinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa dulo ng hallway. Hoy! Anong ginagawa mo rito sa wing na ito? Ipakita mo ang ayin mo. Ang boses ni Dr. Arrieta. Sino ang nagbigay sa iyo ng permit para pumasok dito? Guards! Dinig na dinig ni Amara ang boses ni Dr. Arrieta mula sa labas ng kanyang silid. Napaatras siya sa pinto. Ang kanyang puso ay parang tambol na gustong bumutas sa kanyang dibdib. Kung mahuhuli si Lita, tapos na ang lahat. Ang tanging ebidensyang hawak niya ay mawawala. At lalo silang mababaon sa hukay na hinukay ni Dionisio. Pasensya na po, Doc. Akala ko po ay tapos na ang shift ng paglilinis sa dulo. Pinapunta lang po ako rito ni supervisor dahil may natapong kape sa kabilang kwarto. Nanginginig ang boses ni Lita. Narinig ni Amara ang kalansing ng mga gamit sa paglilinis. Sumilip siya sa maliit na slot ng pinto. Nakita niya ang likod ni Dr. Arrieta. Nakatayo ito ng matuwid, tila sinusuri ang bawat galaw ng janitress. Ipakita mo ang bulsa mo, utos ng doktor. Halos tumigil ang paghinga ni Amara. Napahawak siya sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay siya ang sinasakal. Please, Lita. Please. Wala naman po, Doc. Basahan lang po ito at mga sabon. Sagot ni Lita. May ilang segundong katahimikan na tila tumagal ng ilang taon. Pagkatapos, narinig ni Amara ang pagbuga ng hangin ni Dr. Arrieta. Umalis ka na rito. At wag na wag ka nang babalik sa wing na ito kung ayaw mong mawala ng trabaho. Maliwanag? Opo, Doc. Maraming salamat po. Narinig ni Amara ang mabilis na paglakad ni Lita palayo, kasabay ng tunog ng gulong ng kanyang cart. Pagkatapos ay katahimikan muli. Nanlambot ang mga tuhod ni Amara at napaupo siya sa sahig. Nakatakas si Lita. Pero alam ni Amara na hindi na sila makakaulit. Ang susunod na hakbang ay kailangang magmula sa kanya. Kinaumagahan, pumasok si Dionisio sa silid. Hindi siya galit. Sa katunayan, mukha siyang masaya. May dala siyang isang bouquet ng mamahaling tulips at isang folder. Good morning, Amara. Bati niya. Ang boses niya ay malambing na mas nakakapanindig balahibo kaysa sa kanyang sigaw. Dr. Arrieta told me you were very quiet last night. That's good. Ibig sabihin, nag-uumpisa ng mag-work ang medications mo. Dahan-dahang tumayo si Amara. Inayos niya ang kanyang gusot na buhok at pilit ng ngumiti.
isang ngingiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dionisio, sorry tungkol sa nangyari noong nakaraang araw, mahinang sabi ni Amara. Pinilit niyang gawing paos at mahina ang kanyang boses. Tama ka. Siguro nga, masyado lang akong pagod. Masyado akong maraming iniisip. Nanliit ang mga mata ni Dionisio. Tila sinusuri kung totoo ang kanyang nakikita. Lumapit si Amara sa kanya. Isang hakbang na nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas ng loob. At dahan-dahang inayos ang medyo tabing na karavat ng asawa. Gusto ko nang umuwi, Dionisio. Ayoko na rito. Bulong ni Amara habang nakatingin sa queen ng polo nito. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pipirmahan ko ang kahit na ano. Just, please, take me home. Isang mapait na tagumpay ang sumilay sa mukha ni Dionisio. Hinawakan niya ang baba ni Amara at itinaas ito. Iyan ang asawa ko. Iyan ang Amara na mahal ko. Sabi niya. Inilapag niya ang folder sa mesa. Dinala ko na ang waiver. It's just a formality, Amara, para protektahan tayo. Ang pamilya natin. Kapag napirmahan mo na ito, we can leave this place by tomorrow. Kinuha ni Amara ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Dahil ito sa excitement ng kanyang paghihiganti. Pinirmahan niya ang dokumento. Pero sa bawat stroke ng pluma, ang nasa isip niya ay ang mukha ng mga biktima sa bodega. There. Tapos na, sabi ni Amara. Good girl. Kinuha ni Dionisio ang folder at may tinawagan sa kanyang cellphone. Attorney? Yes, I have the signed waiver. Ready na ang lahat for the transfer of assets. We're going to be richer than ever. Habang nakatalikod si Dionisio at masayang nakikipag-usap sa telepono, lumapit si Amara sa likuran nito. Nakita niya ang isang maliit na notebook na nakalitaw sa bulsa ng jacket ni Dionisio. Isang itim na notebook na laging dala nito sa lahat ng business meetings. Narinig ni Amara ang sinasabi ni Dionisio sa kabilang linya. Yes, make sure the witness in San Juan is handled. Ayokong may magsalita pa kapag nagsimula na ang demolition ng warehouse sa Monday. And prepare the jet. We're leaving for Singapore on Wednesday for the board meeting. Handling the witness? Singapore? Napakuyom ang palad ni Amara. Hindi lang ebidensya ang kailangan niya. Kailangan niyang pigilan ang susunod na krimen ni Dionisio bago pa mahuli ang lahat. Amara? Lumingon si Dionisio. Natapos na ang tawag. Bakit ka nakatayo riyan? Wala. Gusto ko lang mag-impake na. Sagot ni Amara. Pilit na pinapakalma ang sarili. Huwag kang mag-alala. Ang mga gamit mo, ako na ang bahala. Just rest for now. I'll be back for you tomorrow morning. Nang makaalis si Dionisio, naiwan si Amara na nakatitig sa pinto. May waiver na ito. Kampante na ito. Pero hindi alam ni Dionisio na ang perfect wife, na akala niya ay napaamo na niya, ay ang siyang mismong puputol sa kanyang mga pakpak. Amara, huwag kang lalabas ng kwartong ito. Kahit anong mangyari, manatili ka lang dito. Iyon ang huling utos ni Dionisio bago siya padabog na lumabas ng kanilang penthouse. 2 araw na ang nakalilipas simula nang makauwi sila mula sa facility. Ngunit ang inaasahan ni Dionisio na katahimikan ay nauwi sa isang malaking bagyo. Binuksan ni Amara ang telebisyon, ang volume ay nakatodo sa pinakamababa. Breaking news! Vales Corporation stocks hit an all-time low this morning after an anonymous tip revealed a massive internal audit failure. Sources say several major investors have already pulled out their funds. Napaupo si Amara sa gilid ng kama. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lucas, ginagawa mo na. Alam niyang ito ang sagot ni Lucas sa recording na ipinadala niya. Ang kumpanyang itinayo ni Dionisio sa panlilinlang ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Maya-maya, narinig niya ang doorbell. Akala niya ay si Dionisio na bumalik. Pero nang sumilip ang katulong, pumasok ang isang matandang babae na pamilyar sa kanya. Nay? Nanay Miling? Gulat na sabi ni Amara.
habang mabilis na lumalabas ng kwarto. Ang kanyang ina ay nakasuot ng simpleng duster. Ang mga mata ay namumula at parang hindi natulog ng ilang gabi. Pagkakita kay Amara, agad itong yumakap at humagulgol ng iyak. Amara, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo kami ng tatay mo. Hikbi ni Aling Miling. Bakit po, Nay? Anong nangyayari? Pinuntahan kami ng mga tauhan ni Dionisio sa probinsya. Binigyan kami ng pera. Pero ang kapalit ay kailangan naming sabihin sa lahat na talagang may sakit ka sa isip. Na noon ka pa may delusyon, paliwanag ng ina habang nanginginig ang mga balikat. Pero hindi ko na kaya, anak. Nang makita ko ang balita tungkol sa warehouse, hindi na ako makatulog. Ang utang na loob namin kay Dionisio, hindi sapat na dahilan para ipahamak ka namin. Niyakap ng mahigpit ni Amara ang kanyang ina. Ang galit na nararamdaman niya noon ay napalitan ng habag. Utang na loob. Ang kulturang ito ang siyang ginamit ni Dionisio para gawin silang mga tau-tauhan. Nay, makinig kayo. Kailangan nyo nang umalis dito. Ngayon din, pumunta kayo sa address na ibibigay ko sa inyo. Doon kayo hahanapin ni Lucas. Siya ang magpoprotekta sa inyo. Mabilis na sabi ni Amara. Paano ka, anak? Ayos lang ako, Nay. May kailangan lang akong tapusin dito. Matapos makaalis ng kanyang ina, naupo si Amara sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang buong paligid. Ang mamahaling chandelier, ang mga sofa na gawa sa Italy, ang mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Lahat ng ito ay unti-unti nang naglalaho. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dionisio na mukhang galing sa isang digmaan. Magulo ang kanyang buhok, wala na ang kanyang suot na coat, at amoy na amoy ang alak sa kanyang hininga. Dionisio? Mahinang tawag ni Amara. Hindi sumagot si Dionisio. Naglakad siya patungo sa bar counter at kumuha ng isang bote ng whiskey. Sa isang malakas na galaw, inihagis niya ang baso sa pader. Crack! Tumilamsik ang mga bubog malapit sa paanan ni Amara. Hindi siya kumibo. Nanatili siyang nakatayo. Pinapanood ang pagguho ng taong dating naghari sa kanyang buhay. Sino ang nagbigay ng audit reports? Sigaw ni Dionisio habang hinahampas ang mesa. Sino ang nag-leak ng usapan tungkol sa Singapore? I'm ruined, Amara. Ang mga stocks natin basura na. Baka karma na yan, Dionisio. Mahinahong sabi ni Amara. Tila tumigil ang mundo ni Dionisio sa narinig. Dahan-dahan siyang lumingon kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng pagduda at matinding galit. Anong sabi mo? Sabi ko, baka panahon na para bayaran mo ang lahat ng buhay na nawala sa warehouse mo. Mabilis na lumapit si Dionisio kay Amara. Bago pa man makailag ang babae, marahas na sinunggaban ni Dionisio ang kanyang buhok at hinila siya palapit. Ikaw, bulong ni Dionisio, ang boses ay nanginginig sa puot. Ikaw ang nagdala ng malas sa bahay na ito. Noong una kitang makita, akala ko ikaw ang swerte ko. Pero traidor ka rin pala. Ikaw ang nagbigay ng recording kay Lucas Almonte, di ba? Aray, Dionisio, nasasaktan ako. Pilit na kumakawala si Amara, pero lalong hinigpitan ni Dionisio ang hawak. Nasasaktan ka pa lang? Sisiguraduhin kong bago ako bumagsak, isasama kita sa impyerno. Akala mo ba matatakasan mo ang waiver na pinirmahan mo? Ikaw ang may-ari ng shell company, Amara. Kung makukulong ako, ikaw ang unang mabulok sa rehas. Kinaladkad ni Dionisio si Amara patungo sa kusina. Sa sobrang galit, nabangga niya ang isang malaking ceramic vase na puno ng paboritong tulips ni Amara. Blag. Ang florera ay nagkapira-piraso sa sahig, kasabay ng tubig na kumalat sa tiles. Napasigaw si Amara nang maramdaman ang talim ng mga bubog sa kanyang binti, pero hindi siya binitawan ni Dionisio. Walang aalis sa penthouse na ito. Dito tayo mamamatay pareho. Handa na ba ang lahat, Amara? Make sure you wear your best smile tonight. Ayokong makakita ng kahit anong bahid ng lungkot sa mukha mo.
Tiningnan ni Amara ang kanyang sarili sa malaking salamin. Suot niya ang isang kulay hating gabing asul na gown na pinalamutian ng mga kumukutitap na kristal. Pero sa kabila ng kinang, ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod. Ito ang gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang gabi na pinili ni Dionisio para ipakita sa buong Manila na ang pamilya Velez ay matatag pa rin sa gitna ng mga intriga. Nakahanda na ako, Dionisio, mahinang sagot ni Amara. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang kwintas. Good, dahil mamaya, sa gitna ng speech mo, ia-announce natin ang bagong investment ng kumpanya. Ipakita mo sa kanila na ang baliw na asawa ko ay magaling na at masaya sa piling ko. Bulong ni Dionisio habang hinahaplos ang kanyang balikat. Isang haplos na naging dahilan ng pagtindig ng kanyang balahibo sa takot. Pagdating nila sa Grand Ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati, sinalubong sila ng nakabubulag na liwanag ng mga kamera. Ang mga tanyag na tao, politiko at mga negosyante ay naroon lahat, nakasuot ng kanilang mga maskara ng kaplastikan. Smile, Amara. The cameras are watching. Utos ni Dionisio sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin habang kumakaway sa mga kakilala. Nagsimula ang programa. Nang tawagin na ang pangalan ni Amara para sa kanyang nakatakdang speech, dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang niya patungo sa podium ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Lumingon siya sa sulok ng ballroom. Doon, nakita niya si Lucas. Isang simpleng tango ang ibinigay ni Lucas sa kanya. Iyon lang ang kailangan niya. Ang huling piraso ng lakas ng loob. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Amara. Hawak niya ang mikropono ng mahigpit. 10 taon kaming nagsama ni Dionisio. Marami kaming pinagdaanan. Pero ngayong gabi, gusto kong ipakita sa inyo ang tunay na pundasyon ng aming pagsasama. Pinindot ni Amara ang remote na nakatago sa kanyang palad. Imbes na ang video ng kanilang mga travel photos ang lumabas sa dambuhalang screen, isang madilim na video ang bumulaga sa lahat. Doon, malinaw na maririnig ang boses ni Dionisio. Praktikal lang naman ang ginawa ko. Bakit ako gagastos ng milyon-milyon para sa high-grade steel kung pwede namang substandard? Nagkaroon ng bulungan sa buong ballroom. Ang mga tao ay nagsimulang magbulong-bulungan. Nanigas si Dionisio sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. At ito ang ebidensya ng aking kabaliwan. Pagpapatuloy ni Amara, ang boses ay matatag na at puno ng puot. Ang kabaliwan ng isang asawang pilit na pinatahimik dahil nalaman niya ang katotohanan. Ang katotohanang ang mga Velez ay yumaman sa dugo ng mga manggagawa. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga tao ang pumasok. Hindi sila nakasuot ng mamahaling damit. Sila ay mga pamilyang nakaitim sa pangunguna ni Aling Rosa. Sila ang mga pamilya ng mga namatay sa bodega. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay masakit sa tenga. Ang banggaan ng mundo ng mga burgis at ng mga naghahanap ng katarungan ay nangyayari na sa harap ng lahat. Dionisio Velez, sigaw ni Aling Rosa habang itinataas ang litrato ng kanyang anak. Ang pera mo ay amoy patay. Hindi mo kayang bilhin ang aming pananahimik. Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga reporter ay nagsimulang kumuha ng litrato ng mabilis. Si Dionisio ay unti-unting tumayo, pero hindi siya mukhang takot. Sa halip, isang nakakapangilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala mo ba? Tapos na ito, Amara? Mahinahong sabi ni Dionisio habang kinukuha ang kanyang sariling cellphone. I warned you. No one betrays a Velez and walks away clean. Maya-maya, narinig ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Pumasok ang mga armadong tauhan ng NBI at pulisya. Officers, thank God you're here. Sigaw ni Dionisio. Itinuturo si Lucas na nakatayo malapit sa exit. Iyan ang lalaking nagnakaw ng aming kumpanya. Iyan ang lalaking nag-hack sa aming system
at nagmanipulate ng mga ebidensyang yan para i-blackmail kami ng asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Sa isang iglap, 2 pulis ang lumapit kay Lucas at marahas na pinusasan ang kanyang mga kamay. "Lucas!" sigaw ni Amara. "Hindi! Wala siyang kasalanan. Siya ang tumulong sa akin." Lumingon si Lucas kay Amara. Wala siyang takot sa kanyang mga mata, pero may bakas ng panghihinayang. Si Dionisio naman ay dahan-dahang lumapit kay Amara, tila isang nanalo sa isang madugong laro. "Si Amara, I always have a backup plan. Hindi lang ikaw ang marunong mag-imbak ng ebidensya. I have documents proving that Lucas Almonte has been plotting to destroy Valles Corp for years. At ikaw? Ikaw ay biktima lang niya. Isang asawang baliw na ginamit ng isang kriminal." Ang nakakabulag na flash ng mga kamera ay nagmistulang kulog sa pandinig ni Amara. Ang kanyang gabi ng paghuhukom ay naging isang madilim na patibong. "Huwag mong itapon ang buhay mo para sa isang basurang tulad niya, Amara. Sumama ka na sa akin at baka bawiin ko pa ang kaso laban sa kabit mo." Nanatiling malamig ang tingin ni Amara kay Dionisio sa loob ng madilim na interrogation room ng presinto. Wala na ang mamahaling asul na gown. Suot na niya ang isang simpleng puting blusa, pero ang kanyang tindig ay mas matayog pa sa kahit anong dambuhalang gusali sa Makati. Sa tapat nila, sa kabila ng salamin, ay si Lucas na nakaposas at pilit na pinatitigas ang loob sa harap ng mga pulis. "Kabit!" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. "Hanggang ngayon, Dionisio, ang tingin mo pa rin sa pag-ibig ay isang transaction, na ang bawat tao sa paligid mo ay pag-aari mo. Dahil iyon ang totoo." Sigaw ni Dionisio, hinampas niya ang lamesa. "I made you. Kung hindi dahil sa akin, isang hamak na probinsyana ka lang na nagtatrabaho sa kung saang karinderya. Binigay ko sa iyo ang lahat, ang pangalan ko, ang yaman ko. At kinuha mo ang kaluluwa ko kapalit nun." Kalmadong sagot ni Amara. Inilabas niya ang isang maliit na itim na notebook mula sa kanyang bag. Ang notebook na nakuha niya noong gabi ng kaguluhan sa kanilang penthouse. Ang notebook na hindi napansin ni Dionisio dahil sa sobrang kalasingan. Biglang napatigil si Dionisio. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang bagay na yon. "Hindi lang recording ang hawak ko, Dionisio," sabi ni Amara habang binubuklat ang mga pahina. "Narito ang lahat. Ang listahan ng mga opisyal na binayaran mo para maklear ang substandard materials ng warehouse, ang pangalan ng doktor na binayaran mo para ikulong ako sa facility, at ang pinakamahalaga, inilabas ni Amara ang isang pirasong papel, isang bank transfer record na ibinigay ng kanyang ina bago ito umalis. Ito ang pruweba na ang pera para sa shell company ay galing sa secret personal account mo, hindi sa akin. Ginamit mo ang pangalan ko, pero ang digital footprint, sa'yo lahat ito nag-lead. My mother kept this copy nung pinapirma mo sila ng mga papeles sa probinsya. Akala mo hindi sila nagbabasa, di ba?" Nanginginig ang mga kamay ni Dionisio. Sinubukan niyang abutin ang notebook pero mabilis na naitago ito ni Amara. "Tapos na ang laro, Dionisio," deklara ni Amara. Lumapit siya sa lamesa, dahan-dahang hinubad ang kanyang wedding ring at inilapag ito sa tapat ng asawa. Ang tunog ng ginto sa ibabaw ng metal na mesa ay parang hatol ng kamatayan. "You didn't frame Lucas. You framed yourself. Ang bawat kasinungalingan mo, isinulat mo rito. Ang bawat buhay na kinuha mo, may katumbas na halaga rito." Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang mataas na opisyal ng NBI, kasunod ang abogado ni Lucas. "Mr. Valles, we have the forensic report from your personal laptop and the documents submitted by Mrs. Valles." Seryosong sabi ng opisyal. "The charges for Lucas Almonte are being dropped due to lack of evidence and clear signs of a frame-up. As for you, you are under arrest for multiple counts of corporate fraud, falsification of documents, and obstruction of justice linked to the San Juan warehouse collapse." "No, hindi pwede ito.
Do you know who I am? Giyagis ng galit si Dionisio. Sinubukan niyang tumayo pero mabilis siyang hinawakan ng dalawang pulis. Amara, pagbabayaran mo ito. Sisiguraduhin kong mabubulok ka rin. Hindi kumibo si Amara. Pinanood niya kung paano kinaladkad ng mga pulis ang lalaking 10 taon niyang kinatakutan. Ang mga sigaw ni Dionisio ay unti-unting humina sa hallway ng presinto hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang katahimikan. Lumabas si Amara sa interrogation room. Sa dulo ng hallway, nakatayo si Lucas. Malaya na. Ang kanyang mga pulso ay may bakas pa ng posas, pero ang kanyang mga mata ay puno ng ginhawa. Nagkatinginan ng dalawa. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, pero sa isang mahigpit na yakap, naramdaman ni Amara ang pagguho ng huling pader ng kanyang bilangguan. Pagkalipas ng ilang buwan, sa loob ng isang siksik na courtroom, narinig ang huling hatol. Guilty on all counts. The defendant, Dionisio Valles, is sentenced to reclusion perpetua. Ang tunog ng benta ng hukom ay parang musika sa pandinig ni Amara. Tumingin siya sa likod ng courtroom kung saan nakaupo si Aling Rosa at ang iba pang mga pamilya ng biktima. Nakita niya ang kanilang mga luha, hindi na ng pait, kundi ng kapayapaan. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, Lucas. Minsan mas maganda pa ang sikat ng araw sa isang simpleng kalsada kaysa sa chandelier ng penthouse. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating perfect wife ng Makati ay wala na. Ibinenta ni Amara ang lahat ng alahas, gowns, at mamahaling gamit na nakuha niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat sentimo mula sa mga ito ay idiniretso niya sa isang trust fund para sa mga pamilya ng biktima sa San Juan at para sa pagpapatayo ng isang maliit na center para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Ngayon, nakatayo si Amara sa harap ng isang pampublikong unibersidad. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt, maong at sapatos na degoma. Wala na ang makapal na makeup. Ang tanging suot niya ay ang kanyang tunay na ngiti. Handa ka na ba para sa unang araw ng klase? Lumingon si Amara at nakita si Lucas na nakasandal sa isang puno. May hawak na 2 bote ng malamig na tubig. Hindi na sila nagtatago. Wala nang takot sa bawat pagkikita. Kinakabahan ako, Lucas. Pag-amin ni Amara habang kinukuha ang tubig. Sa edad kong ito, ngayon pa lang ako mag-aaral ng law. Baka ako ang pinakamatanda sa room. Age is just a number, Amara. Nakangiting sabi ni Lucas. Mas mahalaga ang karanasan mo. Mas alam mo ang halaga ng batas dahil ikaw mismo ninakawan ng katarungan noon. You're not just a student, you're a survivor. Naglakad sila sa loob ng campus. Pakiramdam ni Amara ay ngayon lang siya tunay na humihinga. Ang hangin ay amoy luma na libro at pag-asa. Wala nang boses ni Dionisio na nagdidikta ng kanyang bawat galaw. Wala nang hiya na pumipigil sa kanya. Tumigil sila sa harap ng gusali ng College of Law. Huminto si Lucas at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Sandaling kinabahan si Amara. Engagement ring na ba ito? Hindi pa siya handa. Marami pa siyang gustong patunayan sa sarili niya. Pero nang buksan ni Lucas ang kahon, hindi brilyante ang nakita niya. Isang mamahaling ballpen na may nakaukit na pangalan, Amara Villaseñor. Gusto kong gamitin mo yan sa bawat exam mo, bulong ni Lucas. At balang araw, yan ang gagamitin mo sa pagpirma ng mga kasong magpapalaya sa iba. Hindi kita minamadali, Amara. Hihintayin ko ang araw na handa ka nang muling magtiwala sa salitang habambuhay. Pero sa ngayon, sapat na sa akin na makakita kang lumilipad gamit ang sarili mong mga pakpak. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito luhang galing sa sakit, kundi sa pasasalamat. Hinawakan niya ang ballpen ng mahigpit, ang kanyang bagong sandata. Salamat, Lucas, sa lahat. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Basta huwag mo lang kakalimutan na ikaw ang bida sa sarili mong kwento ngayon.
Hinalikan ni Lucas ang noo ni Amara bago ito pumasok sa loob ng building. Pinanood ni Amara ang pag-alis ni Lucas bago siya humarap sa pintuan ng kanyang silid-aralan. Kinuha niya ang kanyang ID. Hindi na Amara Vales ang nakasulat. Amara Villaseñor. Ang pangalang ninakaw sa kanya ay muli na niyang nabawi. Pumasok siya sa loob, handang isulat ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanatang siya na mismo ang may hawak ng panulat. Sabi nila, ang dulo ng isang kwento ay simula ng isa pang mas malaking paglalakbay. At para kay Amara, ang paglalakbay na yon ay hindi na tungkol sa pagtakas, kundi sa pagdating sa kung saan siya nararapat. Ilang taon ang mabilis na lumipas. Wala na ang mga mamahaling party sa Makati. Wala na ang kintab ng mga diamante at ang bigat ng mga gintong kadena. Sa isang maliit na opisina sa dulo ng isang barangay sa Maynila, nakaupo si Atty. Amara Villaseñor. Ang kanyang lamesa ay hindi gawa sa mamahaling salamin, kundi sa simpleng kahoy na puno ng mga makakapal na folder ng mga kaso ng mga manggagawa, mga biktima ng pang-aabuso at mga taong walang boses sa lipunan. Kinuha ni Amara ang kanyang salamin at muling binasa ang huling desisyon ng korte para sa isang grupong kinakatawan niya. Isang panalo, isang tagumpay para sa mga taong dati ay tinatapakan lang. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpalingon sa kanya. Atty. Amara, may bisita po kayo, sabi ng kanyang sekretarya. Pumasok si Aling Rosa. Bitbit ang isang basket ng mga sariwang prutas at isang maliit na sobre. Ngumiti ang matanda. Isang nangiti na wala ng pait, kundi puro pasasalamat. Attorney, hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyo para sa amin. Dahil sa inyo, ang mga pamilya namin ay nakabangon na uli. Ang hustisya po, buhay na buhay dahil sa inyo, sabi ni Aling Rosa habang hinahawakan ang kamay ni Amara. Nay Rosa, tungkulin ko po ito. At isa pa, ito lang ang paraan para makatulog ako ng mahimbing sa gabi. Sagot ni Amara. Hindi lang po kayo ang tinulungan ko. Tinulungan ko rin ang sarili ko. Nang makaalis si Aling Rosa, tumayo si Amara at lumapit sa bintana. Mula roon, nakikita niya ang mga tao sa kalsada, ang mga jeepney, ang mga naglalakad na estudyante, ang tunay na buhay ng Maynila. Minsan sumagi sa isip niya si Dionisio. Nabalitaan niyang sa loob ng bilangguan na wala na ang lahat ng kumpiyansa nito. Ang taong dating naghahari ay isa na lang numerong hindi na binibisita ng kahit sino. Pinatawad na ba niya ito? Napahinga ng malalim si Amara. Hindi niya kailangang kalimutan ng sakit, pero pinakawalan na niya ang galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ni Dionisio. Ito ay para sa sariling kapayapaan ni Amara. Pinatawad na niya ang sarili niya sa mga taon ng kanyang pananahimik. Bumukas muli ang pinto. Si Lucas. Wala nang dalang ballpen si Lucas ngayon. May dala siyang 2 tiket para sa isang bakasyon sa probinsya ni na Amara. Handa ka na bang umuwi muna sa inyo? Tanong ni Lucas. Miss na ng nanay at tatay mo ang kanilang attorney. Handang-handa na Lucas, sagot ni Amara habang kinukuha ang kanyang bag. Salamat sa paghihintay sa akin. Sabi ko naman sa'yo, hihintayin kita hanggang sa maging buo ka na uli. At ngayon, nakikita ko na ang Amara na matagal mo nang itinago. Naglakad silang magkasama palabas ng opisina. Sa tapat ng gusali, tumigil si Amara at tumingin sa langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong syudad. Dati, ang takip silim ay simbolo ng takot para sa kanya, ang oras ng pag-uwi sa isang impyerno. Pero ngayon, ang bawat paglubog ng araw ay nagpapaalala sa kanya na bukas may panibagong pagkakataon na naman para tumulong, para magmahal at para maging malaya. Hinawakan ni Lucas ang kamay niya. Hindi mahigpit, hindi mapangangkin. Isang hawak na nagsasabing, nandito lang ako sa tabi mo. Sa dulo ng lahat, napatunayan ni Amara na ang tunay na yaman
ay hindi nasusukat sa laman ng bangko o sa pangalan ng asawa. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng lakas na tumayo sa sariling mga paa, ang pagkakaroon ng tapang na sabihin ang totoo, at ang pagkakaroon ng isang pusong malaya, pusong handang magmahal muli dahil hindi na ito takot na masaktan. Ang perfect wife ay matagal nang namatay, at ang isinilang ay isang babaeng hindi perpekto pero buo. At iyon ang pinakamagandang tagumpay na nakuha niya sa kanyang tadhana dahil sa huli, ang bawat sugat ay hindi natanda ng sakit, kundi mga pilat na nagpapatunay na kaya nating lampasan ang kahit anong bagyo ng tadhana. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko matapos isulat ang huling salita ng kwentong ito. Sa puntong ito, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong lahat na sumama sa bawat tibok ng puso ni Amara mula sa unang kabanata hanggang sa kanyang huling paglaya. Hindi madali ang paglalakbay na ito, lalo na sa akin bilang inyong tagapagkwento. Aaminin ko, ang pinakamahirap na bahaging isulat at ikwento ay ang mga sandali ni Amara sa loob ng pasilidad. Ang pakiramdam ng pagiging tulala, ang pagdura ng gamot sa dilim, at ang takot na baka tuluyan na ngang lamunin ng kasinungalingan ng kanyang katotohanan. Labis akong naluha habang binubuo ang mga eksenang iyon. Pakiramdam ko ay kasama ko siyang nakakulong sa silid na yon. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong tinig na madalas nating hindi naririnig. Mga kababaihang piniling manahimik dahil sa takot, utang na loob, at hiya, hanggang sa natagpuan nila ang lakas na sumigaw. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay parang isang maliit na buto na kailangang itanim sa lupang puno ng luha bago ito maging isang matatag na puno ng kapayapaan. Tulad ng sikat ng araw sa takip silim, ang liwanag ay laging naroroon. Naghihintay lang na muli tayong tumingala. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ni na Amara at Lucas, may isang tanong na nais kong iwan sa inyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amara, kaya mo rin bang patawarin ang isang taong tulad ni Dionisio matapos niyang nakawin ang 10 taon ng iyong buhay? O naniniwala ka bang may mga kasalanang sadyang hindi na kayang bayaran ng kahit anong pagsisisi? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga pananaw ang nagbibigay buhay at lalim sa aming mga kwento. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod nating paglalakbay ng puso, ang Hawla ng Kristal. Ang kwentong ito ay Thwakvi, Tadhana Stories.